Proverbs chapter 9, verse 7 up to verse number 11. I'll be reading from the King James Version. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blood. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Next saya. Next one mo diyan. Kadto magabadlong sa usa ka mayubiton, kadawat sa iyang kaugalingon pulong sa pangangasiwang. Okay. Kadto magasaway sa usa ka tawo kadawatan kakuha sa iyang kaugalingon usa ka bulig. Ayaw pagbadlungan usa ka mayubiton, tingali unya siya magkadumot kanino. Madlungan usa ka tawo magigialamon o siya magugma kanino. Atagi og pahangat mo ng usa ka taong mangyalamo ug siya magmaalamon pa sa pagsamot. Tuloy ang matarong na tao ug siya magadugang pa sa tinaan. Ang pagkahadlok ang Jehova mao'y sinugdan sa kaalam. Kung ang kahibalo ni hantong balaan mao ang pagsamot. Kay pinaagi kanako ang imong mga adlaw pagatilo-tiloon, ug ang mga tubig sa imong kinabuhi pagapadaghan. You know what? God wants us to be living in His wisdom. And so this morning I would like to expound this subject to believing in the wisdom of God. Magkinabuhi diha sa kaalam sa Diyos. You may all be seated. Now, the book of Proverbs was actually written by Solomon, the second son of David to Bathsheba. Ang ikaduhang anak ni David na tukang Bathsheba, o kaya kamagwangan niyang anak, ang una niyang anak kang Bathsheba, no, namatay ba, no? Katong anak sa pagpagkasa, so wag yun ni mahibugso, or rather namatay katong unang anak ni David kang Bathsheba, o si Solomon mauli ang ikaduha. So the second son of David to Bathsheba. Now, Solomon was regarded as the wisest man during his time. Ang maalamon na tao, no, sa iyang panahon. And that is why the book of Proverbs is full of wisdom, full of instructions for us to become wise, for us to have wisdom. Now, wisdom actually means the soundness of an action or decision with regards to the application of experience, knowledge, and good judgment. Now, ang kaalam, ang pasabutan na ang soundness, no? Pagkataog, pagkanindot sa imong mga binuhatan o ang imong mga desisyon with regards to the application of experience. So, what gives us wisdom actually, part of the things that will give us wisdom is our experiences in life. So, in other words, ang wisdom, mauna kaong nga pagpadapat sa tanan ng mga pagkahibalo o imong mga kasuyuran gikan sa imong mga kasinatian o paghimo maayo nga pagdesisyon.
So that's wisdom. Now, you will not argue with me if I say we are living in perilous and dangerous time. Now, ako, kumbinsido, nga digit mo, makig-ergo na ako, makig-argue, kumingon ko, ganyan ta, sa panahon nga delikado kaayo, biglunon kaayo nga panahon, no? Ganyan ta sa panahon nga bitak sabot. Imagine nyo, mga bata, rapon sa kagulingong amahan, no? Wow. Ganyan ta sa kalibutan, bata, delikado yung kayo, no? So niya na sa panahon, ibig sa mga tao manalipod sa ato. O mo panooy mutugyan na to. Now, so again, there is no argument with regards to saying that we are now living in perilous and dangerous time. The question now would be, how do we protect ourselves and our children from the darkness that hovers about us? Kung saan man nato ang panalipod sa atong kagalingon, sa atong mga anak, sa atong pamilya, sa dautan nga ni Aaron, no? Nagkay, no? Sa atong kalibutan. And how do we overcome the pressures of worldly voices and worldly choices? Kung saan man nato po pag-overcome ang mga pressures sa kanang tawag sa kalibutan, sa aghat sa kalibutan, sa pagbuhat sa mga kalibutanon ng mga binuhatan. Mabitaw ng daghan yun sa mga batanon, no, sa church na medyo kung wag yun sila ma-establisa diya sa word, sa pulong sa Ginoo, dali yun silang ma-influence sa kalibutan. Na because of peer pressures, mga pressures gikan sa mga ilang kaedad, no? Mga classmate nila, no? Mga kauban nila sa eskwelahan, sa mga amigos nila. So, because of peer pressures, no, mauna nga maagni sa mga tingog sa kalibutan. Now, just to give us no? Ang idea kung sa nakadautan ng atong kalibutan, no? 2021, according to statistic, no, the Philippines, no, have been declared as #1 in cybersex. And in fact, the hotspot is in Cebu. Ang hotspot nandun sa tuwa mismo. Sa Cebu. Yan. So, muna nga, daghang rape dito. Pasalamat sa Ginoo, mga isuon. Ang atong mga kabataan, iapingan sa Diyos. Pinagulan sa kabot o proteksyon sa atong Ginoo. Maulang kamo mga ginikanan, inikanaog sa inyong mga anak, sa inyong balay, labi ng mga babae ng mga anak, iampo sila. Iampo sila. Ina Ginoo, Lord, I pray and I plead the blood of the Lord Jesus. Tabuni ang akong anak, Ginoo, paanto sa eskwelahan siya kung sa iyang pagpauli. Ampingi siya, Ginoo. Magsugod ang mga anghel sa pag-amping sa iyo. Panahon ni nga dito ang kumpiyansa, oy. Amen? Okay, dili ka kumpiyansa. Magkaon gani ka, di ka kumpiyansa, oy. Bisa pag magkaon ka, mabukog naman gani ka. Kaon ka kuntan, pag hindi mong kaon sa kamukay, okay pa, na dito yung bukog sa tulingan dito. Oh. King Sagol, naano sa ning bukog ka, oy. Sa atos bukog, nanong misagol siya dito. Diba? So, di na kumpiyansa. Kung di na ngay magkumpiyansa, mga igsoon, the more na nga dapat mag-devote sa atong kaugalingon sa Ginoo, the more na dapat mga huyog sa Ginoo, ang pitin kami, Ginoo, panalipin kami sa kalunay. So, what we are seeing today in our world is that darkness hovers around us. But you know what? God is not taken by surprise because He actually said that these things will actually be taking place.
ang kadabutan mo ay kanabang naa sa atong kalibutan ron. Mura siya mo ay nag-hover ba, mo ay butang na lang pagkasulti nagagahom sa atong kalibutan karon. Pero ang atong Ginoo dili gyud na siya makikalitan, masurpresa. Kay mismo siya nagsulti nga kini magakahitabo. Oh, ingon niya, musupang ang kadautan, ubugnaw ang bugmas kadaghanan. O tanawa sa simbahan, ang mga batanon, ba na simbahan, no? No, na mga Kristohanon on and off sa pag-alagad sa Ginoo, murag series ba, musika, mawa, nanapod, wanapod, nanapod, wanapod. December man na magawas ng series na hala ni siga na pod, wanapod. Siga na pod, wanapod. Sa simbahan ay nanapod, wanapod. Nanapod, wanapod. Ang tunapod pod. Now, let's look at 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to verse number 4, and it says, "But realize this, that in the last days, difficult times will come. Amen. For people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, slanderers." Di pasipa, di butang-butang, no? "Disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips." No, malisyoso ng mga pagpinalitis. "Without self-control, brutal, haters of good." Walay pagpugong sa kaugalingon niya, mga brutal. O, katawag, grabe ka brutal. "Haters of good, treacherous, madinungdanon sa maayo, kung sa nunto'y maayo, mo di nila gustohon. Treacherous, malimbungon, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such people as these. Likayin niyo ang mga tao sa niya na. Kay maunay niya karon sa katapusang mga adlaw. Niya na ta sa malisod o delikadong panahon. Amen. So, how are we gonna survive this world? Kung saan man nato sa pag-survive, niining pa ang kalibutan. Now, what I am talking about is not just physical survival, but I'm talking about spiritual survival. Kung saan man nato nga dili ta maganoy sa kalibutan, kung saan man nato nga dili ta ma-influensyahan sa kalibutan, kung saan man nato nga mag-survive na sa atong pag-alagad sa Ginoo, nga di ta madaldal sa kadautan, hinunuan na mo ta, madugtog diha sa Ginoo, kung saan man nato. So in this lesson, I will be pointing out 3 things in order for us to survive spiritually against all the evil in this world. Dahil lang ka mga putang na akong pag-isdutan that I will be pointing out para makasugakot na, no? Dili maong dautan ng kalibutan and to survive spiritually. Number 1 is the priority of promoting godly wisdom. That's in verses 6 to 8. And then number 2, the necessity of pursuing wisdom. Verse number 10. And then number 3 is the blessedness of following the way of wisdom. That's in verse number 11. Now let's dive into our lesson this morning. So, the priority of promoting godly wisdom. So, kinahanglan natong i-prioritize. Sa atong kinabuhi na pinakita ng mga Kristohanon, i-prioritize nato kayon nga atong may promote ang Diyos nung nakaalam. Sa atong kinabuhi
Now, we find this in verses 6 to 8. Ingon niya, forsake the foolish and live and go in the way of understanding. He that reprove a scorner getteth to himself shame. So lisod na ining imong imong koreksyonan ang mayubiton na tao, pakaulawan ka noon. Nga, hilabot ba ka na ko? Kaya nagpakaw na ko? Kinatano na ni mo? Pasang din akong babag mayambi! Eh, di pa ka nagpakaw na ko! Pakawawan. Pero mga marites, imong buya ko na pakawawan ka na. Kinatano ni mo? Bahalag lamlabo ni akong baba! Huwag kay lambo! Nga mo na yung magbuwa-buwa ni akong baba, kaya pakaw na ko! Ganun mo naman yung bitot, ay na nagilagilagpi. Kaya ikaw ba'y nauntanon? You will be put to shame. And he that rebuketh a wicked man getteth himself a blood. Kanang imong sabayon ang taong dautan, mabulingan ka pa noon. Kanang taong dautan ang magakontrola na, himuan pa nung kag-istorya. Ang hilabot na siya, kaya ang iyang kinabuhi na naman. Mga hilabot, okay. Kabantay mo, di ba, kanang panagtihon, katong manghilabot, kanang hilabot, manghilabot sa kinabot, di ba? Mga yung kinabot, hindi gusto sapan. Give instruction to a wise man. Maghatag ka noon o sa instruction sa Bisaya, tudluin noon ang magialamon na tao. And he will be yet wiser. Magialamon pag yun noon na. Kada taong magialamon, imo nang sultihan, katagal mo isa, ganahan man na siya good. Kaya gusto mo nang makakaon. So kung ang taong magialamon, imo pag yung tudluan, base sa imong kasinakian po, ganahan siya na. And he will be yet wiser. This a just man, and he will love thee. Now, the wise man and the just man, they are put side by side here. In verse number 8. So, it is somewhat synonymous, no? A wise man and a just man. Ang tamang gialamon, imo na siya tuduan, ganahan siya na. Matugangan pa ang iyang kaala. Kaya ganahan pa na siya na makakaton pa. Ang taong pumatarong, tuduan mo siya, mahalon ka na niya. Ganahan na siya nimo. Kaya naman siya makatunan. Maunang magnindol ka klaseng mga tao. So, what true wisdom is? Unsa man ang tinuod nga kaalam? Now, true wisdom is a godly and biblical knowledge of life and God's will that should be translated into conduct and the making of right choices in life. Ang matuod na kaalam mao ning Dios noon, biblical na kasayuran sa kinabuhi o mao nang kanang kabubuton bas Ginoo nga imo gyud nga gihimo diha sa imong kinabuhi. Unsa may mga kabubuton sa Ginoo nga ang tao magbuhat og mataro, nga ang tao magbuhat og Dios noon, nga ang tao magmasimbahon sa Dios, nga ang tao magmamasalamaton sa Ginoo, nga ang tao kanunay magmasidungog sa Dios. So mao na tinuod nga kaalam, gina-translate mo into conduct sa imong kinabuhi ug ang paghimo og mga sakto mga desisyon sa kinabuhi. Amen. Dili na pinataka. Amen. Sa una, kung ang ato pagpili sa kinabuhi sama sa uban nga mayroon na ta, butikaw, ikaw. Inanak pa ta sa una, di ba? Ang uban, ang pinaka sincere.
Basta hari. Basta hari, patay. So, ang ato mga pagdesisyon sa una, gibasin nato sa mga pagpamasin. Amen. Apan karon wala na ta sa kahitang nga mamasin ta ang ato na sa kasiguruhan nga nanana sa mga kamot sa Ginoo ang ato dalang buhaton kundi ta kanunay sa mga pulong sa Dios unsay giingol sa mga pulong sa Ginoo naabay gisulya mga pulong sa Dios may tungod ini. So that's the way for us to be saved. Now, in this life, what is really important is that you and I will have a handle on. Because if we are going to have a life that has quality, well, obviously, we need to have this wisdom. Sa kinabuhi, ini kinabuhi, ang importante yun, kanang naakay, ibang kaagan ba kung saan mo paghandol ang kinabuhi. Kabaw ka kung saan mo paghandol ang kinabuhi. O ang saktong paghandol sa kinabuhi mauni. Itugyan mo yun kanunay diha sa Ginoo. Ang tanan mo mga pagdesisyon, Ginoo, tama ba nga ako ning buhaton? Ginoo, insakto ba ning ako ning buhaton? Usay duwa-duwaan ang atong una-una sa ako ning sa trabaho, na i-offer sa imong trabaho. May ikaw naman ko niya ang paniyakin niya. Kung trabaho utang ka bubukon. Kung yan, imong utang ka bubukon, biha. Nakahatang ni mong mahayong kinabuhi. Kung nga, sige kang amo sa Ginoo, Ginoo, panalangin ko, Ginoo, tintawan ko sa iskalisod. Kung yan na lang tayo offer ang Ginoo sa imo, na nagipadangat na laki na mananahit mo sa imo, di mo nawaton! Kaya naman, you are afraid to come out of your comfort zone. Right. Comfort zone naman na din mo, nga nakaliya pa, naanag na kaliya, komportable na kaliya. Usahin ana ang atong diferensya. Pero dapat matunan nato ang kaalam, pagsaling sa Dios, pagtuo sa Dios, kasama ni Abraham, ngadto sa iyang Dios. Pag-ingon sa Ginoo kani Abraham, gumawas ka sa imong yuta, gumawas ka, palayo ka sa imong yuta, sa imong pamilya, ug dalhon ko ikaw sa yuta na kung saan sa imo. Komportable na ta sa Abraham to. Nindot ilang kinabuhi dito sa Kadesh Barnea. Kunya, patuon siya sa lugar na way, kasi guwa pa siya, siguro kung sabay na. Pero kailan may pagsaling sa Ginoo, basta may pagsaling ka sa Ginoo, ang imong kasiguruhan na amandihan sa Ginoo. Hindi sa lugar. Kunya si Abraham journeyed by faith. And so he sojourned by faith. Journey siya. Pinasikat sa iyang pagtuungan to sa Diyos. So, for us to have a handle on in this life that we now have, kailangan kamautaan na asa tadamo, asa taduol. Ayaw ko ura-urada. Hello? Damo ka una sa Ginoo, Lord, imo ba ning kabubuton? Kung imo kabubuton, paday di ko Ginoo. So inana, i-konsulta mo yun sa Ginoo. Kaya kung i-konsulta mo sa Diyos, tingnan mo sa Bible, what? The blessing of the Lord make it rich, and He added no sorrow with it. Kung ang Diyos gani o sa Diyos nag-ikan na panalangin, pagpadatuon man ka, pagpauswagon man ka, bunya ingon pa diya, way pataba nakasakit. Hinduta, no? And He added no sorrow with it. Walay pagkaping na kasubanan, Brother Arnel. Amen. Kung
Bible can give us general principles to guide us in making right choices in life. And right choices means that you are doing it according to His will. Ang Biblia, gahatag man sa atong mga general principles sa unsahon na to, nga atong mahimo mga saktong desisyon sa kinabuhi. Okay? Take for example, jobs today, trabaho nga imong dawaton. Nag-uban hadlok pa, nananaon tayo offer, dako-dako nga offer. Kunya, mangilang hadlok na yun sila na nakuton yung offer, pero what if di magdugay ng kumpanya ha? Awak na, pilbi na. Kaya na nakaswak if man na yun. May mandiri, gamay ko kong dawat. Musta hindi ko kadawat. Pero naan naman yung kumpanya, hadlok naman. Muna'y taong huwag pagsalig sa Ginoo. Nakakalayon sa wakti, mapati, hindi mo dugay. Luoy ko! Uy, nanong luoy mo ka, nalaman kaya mahal sa langit. May Diyos naman, na yun pa rin namin the Lord is my shepherd. I shall not want. Dito ba yung pagkasulbi sa Bisaya? Ang Diyos, ang Ginoo, ay akong magbalantay. Why makulang na ako? Okay, so jobs today, business to get into, and who should be our business partner? Engage kang negosyo. No? So, ang Bible naghatag na itong mga general principles. Kung mag-engage kang negosyo, tanawag yun. Naunahag yun pag-ayon. Mag-engage kang negosyo, yan na kayo mag-partner. Tanawa magpikalugi sa inyong kasagutan. Kaya kung tanaw mo lugion ka, ayaw nagdayo na. Kaya kung pabor sa Ginoo na para sa imo, ikaw ang naam sa pabor. Dili ikaw ang naslugi. Hello? So before you will decide what business you will have to engage into, and who would be your partners, no? Who will be your partner or partners sa imong business endeavor na imong sundan, before ka mag-engage sa mga negosyo, tanawa mo na ang imong kapartner. Ginoo, parang bang makipartner ko sa iya? Kung nadungog na tikasan na siya, kung nadungog na mangingilad na siya, kung nadungog na ganing manangblingay na siya, ayaw na lang. Ayaw na lang. Hello? Kung yung sa dito na, okay. Unsa man, mag-partner makataon sa may katukuan. Kung di hatugan ikas na saputan, ayaw na lang kayo. Kaya na mo order kang Shopee, di ba mo order kang Shopee, kinig-order na to, kita ko na to una, tanaw na to ang mga reviews, di ba? Mubasa ko na ta, reviews. Uy, ang review ng imon na diri nga, di man ni maong product kang yan ginapada, mahilan din eh. Or pati quality ang product. Di yung ka mong palitan ng pati yung review, di ba? Tanaw mo, taas yung review yun. Kunya, ang rating niya dapat nasa 5 star, 4.9, 4.8. Yung ubos gani na, mga tao di yung palitan na. Bitaw na, ganang maghatag mo review, di ba? Maghatag matag review sa product atong nadawat. Hatagan gani mo nag 2 star na review, i-message ka na, ni-try ko, kaya puti, di man mga ipadang product. No? Imbis nga mamaayo igamit na ako, di samot man nung dawat pati, no? Napati man nung samot. Yatagan ako 2 star na review, nag-message na yun, no? Ingon na yun, why kay 2 star? Bakit 2 star lang binigay mo? Ilan ako nga, mali man yung product mo. Hindi man yung as specified.
Kung nila sa naman, makadapot man sa ila ang mga reviews na malit. So, atong yung katanaw sa taas, so review mo po na sa atong pag-engage yung negosyo, kung na mag-partner na to, review mo na lang yung partner kung saan nagkatarong. Nindot yun na pinag-isuhan ng ta. Kung dili man gani, ang kansihon ka, bihado ka, ayun na lang yun. Now, bisan magani sa pagpangasawa, pakibing nyo, no? Kung ang imong partner, nalagari mo na daan, uyab pa mo, kung ang imong partner babae ko di suga, isupas liyon, uy, wala na, kana na, red flag na. Puting suga, uyab mo kayo, puting suga, under na nimo, ay, delikado ka na. Ano? Kunya, uyang pagani mo, nalagpit ka na yung dunggan. Uy, uyang pagani mo, lapit ka na yung dunggan. Hindi maminyo naman, di na nilapit pa. No, sampa na ni. Huwag di mag-isampa. Sipa ka na. So, in getting married, the right man or the right woman to choose, there are general principles sa Bible. Dapat may naglukod sa Ginoo. Amen. Kunya tanawon mo kung sa tawagan na niya kanang wife potential yun siya, wife material yun siya. Kaya ng Bible, wives, submit to your husbands. Mga asawa. Pasakop mo naman sa inyong mga bana. Dili ang inyong bana may pasakop ninyo. Dili na bibigan. Kinahanglan ka mag-hinulso na na. Kinahanglan ka mo doon sa inyong pasaylo at kung Ginoo. Kaya kung dili bibigan ang inyong senaryo sa balay sa inyong pagpuyo, pasin mo rin yung hinundan, di ka malangin. Kayo ng Bible, wives, submit to your husbands. Hoy, isa rin mga asawa gusto kumander. Hoy! Mga asawa gusto kumander, di na bibigyan na. Basi mo na hinungdan, may mo San Pedro rin yung patay-patay pa. Di ka pwede din eh. Eh basi kigsuli mo, mangaldir kag hapon din eh. Kunyain mo ng Bible, husbands! Love your wife. Siguma, oy mga bana. Igumahin yung mga asawa. Kinsa na igugma diyan sa inyong asawa eh. Lali igugma na sa Lina. Lina mo na to. Sina, igugma na ka ba tayo? Mahal. Mahal ko na yung gasto eh. Di ba? Husbands, love your wives. Higugmahan yung asawa. Okay siya mga nahigugma sa asawa, isang tumod. Nga nung matuli pa higugma na? Di pa higugma. Ano man? Para kung hindi mag-iugiyo. Hindi para di mag-iugiyo. Pao na lang. Kung ang inyong mga asawa, yaw-yawan, na pinagabihin na ko, padungan na kamato, padungan na ko kahuway. Kung yan na, musugod na siya yaw-yaw. Na yung sikrito, yung sama na. Ha? Ina nga, dahil. Isuwat na nalahanin, hindi ako mapal masakon. Ha? Sulman! Bingon pa sa mga bigo. Siya, ang asawa, yawan na, pero nakoy si Pito. Saan? Ikuli na ko, labi lang, matrasaw ko sa oras. Muyong-yung gina, muyong-yung gina ng asawa, basta magabihan ka ulit.
Siyempre, usay madalas mga sa estudyas, mga amigo, mga malangay. Igulit balay ko na siya. Sikret mo na. Pagsood na magbalay. Di ka piya na. Sugod na rin yaw-yaw. Di pa ka rin yaw-yaw. Isang taon na ako. Yaw mo. Bakal siya mo yaw-yaw na. Hindi na pwede yun. Hindi na pwede yun. Ngayon yung sagpaan yung asawa. Kung yung asawa, para di po ka masagpaan, sige yaw-yaw. Mo na ko ito na nakalindot sa balay, no? Kanang balay ba kados indanas? Mo na lindot basta balay no dos indanas. Pag mo kasawa magyaw-yaw na subusak ka sa taas. Kaya ang iri ko nung iro magduol mo na kanang inyong balay wa pay taas. Pagtigong nagbata. Pagtigong unya idos indanas para umuyaw-yaw si asawa sa kasibanan. Di maligaya ng bubot, maligaya ng panlupad sa mga plato, maligaya ng pagkabuhak sa mga plato, mga baso. Napuyupan mga baso, napuyupan. Paugason sa plato, paugason. Ikaw sa hugas plato, kahit nangutaw ko, kaya di ko pwede basa-basas ka mo. Maghugas ka, piling malaki, marunong kayo. May buong na lang asawa, sunod na mga adlaw, siya na manghugas. May gamay na magbaso. Ibiso sa lusina, tulon na lang, di ba labay? Ano, nagdaga mo person. Alright. Tarong na tayo. Hey! And that also is giving us general principles in life. Who are your friends? Who will be your friends that you will have to go with? Kinsa ang mga amiguhon mo, kinsa ang imong mga amiga. Minaw mo. Bisan di mga estudyante. Nakagaling mo, igalahon, amiguhon, imuon yung friends. Ayaw yun mo kuyong anang mga dautan o buhat. O kanang mga buhay batasan, kanang mga mahilig magtubag-tubag sa mga ginikanan. Kahit kung mahilig magtubag-tubag sa ginikanan, ang inyong kuyug-kuyugan, mausad na ikaw madugay. Ingon pa nila, tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Kinsa to brother dun sa unas mandawi mo niya. Tell me who's your friends are. Ingon pa bitaw sa panultihon na birds of the same feather but flock together. Niya gilibay sa uban. Birds of the same feather are birds. Langgam na samang kulor. Malanggam. So, dapat atong ayuson, bisan ba ang atong mga himong mga higala. Nindot himuon imong higala, amiguhon, amigahon nimo kanang mahinadlukon sa Ginoo, kanang nangalagan sa Ginoo. Kaya nangalagan sa Ginoo, magiguyugoy ka sa mga tao, mga lagad sa Ginoo, sinundihan na utan, ang mga sinundihan, balikan dali, balikan dito. No? Madugay mo sa na ika. Kanang istorya, gitawag, yawa. Pero may manawag og yawa. Murag ka itong nag-review mga story mo yan. In Jesus' name, magpakisi-kisi ka itong sa giyawaan kay naigo mo na siya. Magkaigo yan, nanduri mo ipagkaigo mo sa kita. Yan, duwa sila sa iyang burger. Tingnan niya. Isog ng iyawa niya. Hindi ka ni kang makwang iyawa. Kaya ito. Tingnan niya burger mo ito. Hindi ka mo hawa naman. Hindi ka na. Nagkapamalik ka sa kinaigoy. Igos walog. Alright. So we all know that we are a product of our own choices in life.
And some of the choices we made, were actually wise choices. And some were not. Kita sayod na kita produkto, resulta sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Mahimong desisyon mo sa mga naglabay ngayon, naglabay adlaw. So, kung sa kakaroon, kung sa nahidangan sa imong kinabuhi, resulta na. Sa unsay imong desisyon, ingon imong asawa nga, ba, more delikado niya itong ipuyan, doon matag sa pa. Ngita tagabalhin na ito. Kaya di mo na ba, ay, ayaw na. Okay. Hindi na. Tanang daanin man, nakagasto na daanin itong balay. Tanang mapabaha. Puro. Kung dapat kailan na sinigingon ang iyang pares na, ang bata nga, mabalhin na dayoy. Eh kaya ang asawa, ganahan na dito, may dagang maritis. Yung wasa ka siguro, basta ilang paghinag, basta iko'y maritis. Siya, magsing maritis na to. Huwag palhin. Kapag baka. Impas. Kung saan ang Ginoo, muhatag mag-guide na to, muhatag man siya impression na to. Hindi na maminaw sa impression siya Ginoo sa ato, kita na po'y mahimong makaluluoy. And so what happened to us, no? What life has brought to us, actually is the direct result of our choices. Mo na direktang resulta sa atong mga desisyon o mga choices sa kinabuhi. So you and I are faced with hundreds of choices every single day. Matag adlaw. Kita, no? Ginatubang na to ang mga gatusan galing na matag adlaw na pagdesisyon sa kinabuhi, pagpili sa kinabuhi. Bisan pa gani ang imong mood ang naglawa, resulta na sa imong choice. Hello? Nganong nasa putol ka na naglawa, resulta na sa imong choice. Nagsugod na sa imong pagdesisyon o sa imong mood. Imoon man imong makalagot ang imong adlaw, nasa putol ka. Pero if you will decide, Lord, guide me today. Kundi ang akong una-una, kundi ang akong kasin-kasin, kundi biyahe ang akong mga bata, o ang akong mama, kundi biyahe ang akong mga baga, kundi biyahe ang akong mga itulong ito. Kung ito ang Diyos, manugod ko sa mga magay ng pagpasalamat. Diyan ka din mo ito. So there are choices that we have to make every day. And we don't want those choices to mess up our lives. Hindi na ito gusto na ang atong mga desisyon makaguba sa atong kinabuhi. Because if we make the wrong choice, guess what's going to happen? Kung mahimong mali ang imong desisyon, anong adlaw? Kung saan sa inyo na may tabo, it's going to affect your life that day. It's going to affect your marriage. It's going to affect the way you do business. It's going to affect your spiritual life, and it's going to affect your spiritual growth. Kung ang imong desisyon na nangandaw mali, apektado tanan sa imong kinabuhi. Nagnegosyo ka, maligya ka, naamta kayo mga baligya, sari-sari na yung ayo, palitan ka. Ibis mo palit, ibis mo lakaw. Yan ay sugatan na, asa mo diba dong? Ay, ang punta kong palit ko, ay naladuhol ito, ay blagay lakaw. Pagsalaki mo, iman tayo. Di magkubanan mo na yung negosyo. Ayo, palita ko si Saron. Samok lang si Saron, kaya naon mo. Mura lang si Saron na naon. Gusto ba ganahan mo palit na yung baligya? Kung may mag-gusto ka Karol, na kay baligya ka itong para sa inyo. Baligya! Hindi mo! Pakinggan mo order ng Karol o para sa pasulat koleksyon. Bilang Karol, ganahan mo katoy mo toothpaste ba? Baligya! Nagpapa! Baligya! Isama ko! Pakinggan mo palit si Karol ng kalagya. So, and not only that, no, it's going to affect your spiritual life.
Apektado ang imong spirituhan ng kinabuhi na. Imbis nga mahimaya ang Ginoo, dili na noon. Apektado po ng imong pagtubo, imong spiritual growth na. Kung gusto natong magtubo diya sa atong pag-alagad sa Ginoo, kung gusto natong mapatunhay ang atong spirituhan ng kinabuhi, kinahanglan atong yun agdo ng mga pulong sa Dios. Ang mga pulong sa Ginoo, wa gyud ipagtudlo nato nga naay pagkayugot, pagkasuko, kung naman ganit ang kasuko, ingon pa gani ang Biblia, kung masuko man ka, ayaw masalubi ka daw. Yung mga asawa mo suko sa ilang bana, tulo, pagkaadlaw, limang-adlaw, ito sa si mana pa. Dahil sa atin mo na. Kaya na ang Biblia, di mo sa pagkakala. O na yung ba, masuko, maluo, di mo kaon. Na yung luran kayo, di mo kaon. Sa adlaw, di mo kaon. Dahil sa atin mo na. Nakasa, pakas Ginoo, kasa kasi imong lawas. Ano nga? Ang imong lawas, kinahanglan na pati manon, di mo makanoon. Masuko, pwedeng masuko, yan ang Biblia. Pero ay, kung nung pasalubing adlaw. May uban, magdan, maging Domingo, magdalis, Domingo, spruntak, madongsin pa, mag-away, mag-iayon. May ngon tayo, may bala! Kaya si Bata! Kunyang madamang kayo, asawa na, pinagpana, simba. Nagsimba, huwag tinggal na eh. Mauna ako na nagpag-uhol ng atong balimbahol. Dili pa Domingo, sa di pa kumusugod buwan ni, patindugon ta mo tanan. Yamingon ko, atong ipakita atong panagkagsunan. Para magtinandaan na ito yan. Ha? Kunya, mingon dayon ko, ang kalinaw managan ninyo. Ha? Mana sa kanimo. Dayon, atong ipakita nga itong panagigsunan. Mailhan mo na lang ko, kaya kung nga tubangan, kita ko. No. Mangyampi din ang asawa at atong pag-aaway nila doon. Mapugnan na siguro mangyampi din ang asawa. Labi na pa na ipo na tubangan. So, di ba? Now, this is not actually to overemphasize the fact that wisdom is really important. That we need to get into wisdom, dive into it, and embrace the wisdom of God. Dili pag-overemphasize, pero kinahanglan nun, importante yun ni kaayo na naata diha sa kaalam sa Ginoo, naata diha sa panabot nga iya sa Dios. So, where can we find the best guide in life? Asa man nato makablagan ang best guide sa kinabuhi? We can find it in the Bible. Asa nato makablagan sa Biblia? Di sa Facebook! Ang pila na the best guide sa kinabuhi, sa bisan unsang mata, kahitang bahin sa kinabuhi, ang pila na the best nato nga guide ang kasulatan, ang mga pulong sa Ginoo. Kay mao ni ang pagpakigsulti sa Dios kanako unsay atong pagbuhaton. And the next question is, where is the starting point? Where is the starting point? Sa atong ibasa in Proverbs chapter 9 verse number 10, it says, the fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. Ang pagkahadlok sa Ginoo, ang pagtamod sa Dios, ang paghatag, pagrespeto sa Ginoo, ang pagkahadlok sa Dios, mo'y sinugdanan sa kaalam. Kung nahadlok ka sa Ginoo, before ka bumawakan yung Ginoo, hindi mo sa ilo ako Ginoo, hindi mo. Nanuan, natulog ka sa pagkahadlok sa Ginoo, natulog ka, napuno ka sa pagrespeto sa Ginoo, di ka bubuhat o bagay na makapasubo sa Ginoo, hinuno ang imong buhatan ka ng mga bagay na makahatag din ang kalipay o dumog o himaya sa akong Diyos. And so this is the starting point. You can start right in the middle because you will get lost and you will get distracted and confused. And you may
never understand what God is telling you. So it has to start there. It has to start in having the fear of the Lord. Kaya naman, masaag yung ka, mawag yung ka, malibog yung ka. Kung wali mo ang pagkahadlok sa inyo, ang damay na dukon sa inyo, bisag ang may desisyon. Numuduwan mo damok na sa Ginoo. Napagaliuban, manguyab. Kaya pastor, uyab siya. Tingnan niya sa ikatarang sugod, mag-apagod na tas Ginoo. Di ba ka? Basta pag manguyab, Brother Dick, ingon niya mag-ampo na ta. Sa di pa kung ingon na nakagusto ko ni Agba, pero kailangan na punto ba? Sa di pa tarang sugod, sis, mag-ampo na tas Ginoo. Ipigbibo. Kaya tumat, isukot yun, nahimok yun yung asawa ko eh. 5 ka na. Tapos pagpanguyab. Naku ka. Ayuban, puting mo sa pagkakon, di galing mo kumampo sa Ginoo. Ang hagay sa hor. Hello. Hoy, Kristohanon, batuni ang pagrespeto o pagkahadlok sa Diyos. Ayaw sa kinabuhing pinanaka. Isur kayo ng pagsaw-pagsaw ba? Ang Kristohanon, pinaingon na ng pagsaw-pagsaw. Ang terminong pagsaw-pagsaw ba? Layaw ba? Way klaro. Wiping. So the starting point should be the fear of the Lord. Now, when we talk about the fear of the Lord, we are not talking about cringing in fear. Kaya ba, murag nagkurugas ka, di na mo itong pasagot niya. We're not talking about just being obedient to the Lord because you are afraid that God might punish you and you might suffer the consequences of your wrong choices. Now, yes, all of those things might be true. But you know what? The most important thing for us to understand that what this fear of the Lord essentially means, it is having the covenant relationship with God. Kaya paghahandog sa Ginoo, kaya naakay covenant relationship sa Ginoo. Naakay makinsaan sa Ginoo, Ginoo. Ako mga lagad nimo, ug sa akong pag-alagad sa imo Ginoo. Ako Dios ipanaan nga sa matag buhaton ko. Kanunay yung kanakong unahon. Kanunay yung akong unahon magpakita imong kabubuton, ang imong katuyuan, ang imong pagpulutan. No? When you enter into a covenant relationship, just like getting into the life of being a married individual, married person, you are entering into a covenant relationship with your spouse, with your wife, or with your husband. Nisulod ka sa usa ka covenant relationship. Nagana ba, pag ingnon pagani mo magkasal, di mo ba dawaton, kining tambukan ni, kining lawas ni, panigawas ni mo, di mo ba dawaton, kining bayhana, nga dako pagkaon ni mo. Unya, mayon ang pastor sa kasakit, sa kalipay, sa kadunahan, sa kakapos, kamatayon rin magulang ninyo, unya ingon diha, yung mayon din ang pastor, and isalikway ang uban, isalindot ang uban, forsaking all others. Iman ka na? Saan mo ka na? Mayon man ka, oo pastor. Sa ato ba? Bisan pag naay mas bapa ng imong asawa, imong ginaglingiwan. Ang imong tanaw ng imong asawa yun. Oh. Kaginahanglan ng imong sinundian dahil ikaw naging bapa at akong pananaw. Bisan di tinuod. Ay wala naman, isuon naman ka diya.
Okay, nagbitas malindig, di na ni pwede mo yung sterya na gupa itong yan. Pwede siya mo na nagwapa na dito, pero ayaw padungga. Oh. Kaya mo lang muna una, tinukod lang yun na, hindi mo lang ba magwapa na itong asawa. Pinodi. Tinukod eh. Pero may mo ay lagi padungga yung asawa na. Paha ito niya. Kaya kadungogin mong asawa, may ulan niya! Katulad lang siya, may mga! Away, ulit nyo, di na kadungog. Outside ko lang po ka. So, we are to understand that we are entering into a covenant relationship with the Lord. So, muna, what pasabot the fear of the Lord is that you will bear in mind that you have entered into a serious covenant relationship with God. Seriously. Hello? Hello? Dili lang ni kay pagsunod sa Ginoo, gumikan kay hadlok ka, kay basig silutan ka sa Ginoo, o unsay mahimong resulta na, dili nga na, ambot pasabot ng pagkahadlok sa Ginoo. Pagkahadlok sa Dios, maunang imong tandun ang imong pakigsaan sa Ginoo. Kay the moment you accepted the Lord in your life as your Lord and Savior, the moment na tumingon ka, Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala, dawaton ko ikaw, akong manduluwas, unya nagpabautismo ka sa pangalan sa Ginoo. Isunod ka sa pakigsaan sa usang karelasyon ng Ginoo, mga lagad o mga lagad na kultibo. Wala na ipagsigo. So, mauna nga itong timanan mga igsoon. Now, the most important thing for us is to understand that what the Spirit of the Lord, again, is we need to understand that we are now having a covenant relationship with God. Na nga naman, kinaplano na. Nga naman, why is that so important? The reason for that is because the word Lord here, kanang pulong na Lord din ha, no? The fear of the Lord. The word Lord there comes from the Hebrew word Yahweh. Yahweh. Meaning He is supreme. He is the I am. He is Yahweh. Now, God uses different titles just to be able to reveal His attributes to man. Daghang mga titles gigamit sa Ginoo. For example, He talks Himself as El Shaddai. He is the El Shaddai. And He is El Elyon or Adonai. And talks about being Yahweh Nisi and Yahweh Yireh. And all of these titles actually tell us something about God. Piling mo mga titulo, naghatag ka na to, o mga kahulugan, no? Naghatag ka na to, o mga bagay may tungod sa Ginoo. Yahweh Yireh, God, our provider. Daghang mga titles gigamit para sa Ginoo, no? To give us the specifics about God. That tells us something about God. May mga titles na gigamit that definitely speaks about God Himself. And that name Yahweh or Lord is quite special. Why? Because this is the same, or this is the name of God, the name God gave to His own people. Kining Yahweh, mauning pangalan niya, gihatag ngadto sa iyang mga katawan, the nation of Israel. And that title was used to signify that covenant relationship that they had. And that God had chosen this nation to be for Himself, and that is the reason why the nation of Israel is called the chosen nation of God. So, kini pangalan niya na Yahweh, wala niyang ihatag nito sa mga katawan, sa lihang siya
misulod sa usa ka pakigsaan ngadto sa mga katawhan sa Israel. O kini nga pangalan niya very significant kay ni sa mga katawhan sa Israel tungod kay ang katawhan sa Israel, ang nasod sa Israel mao nang pinili katawhan sa Ginoo. Ug nang mabilin nga katong pangalan niya ni Yahweh, Lord, mao to ang pangalan sa pakigsaan niya sa iyang mga katawhan sa Israel nga nagpabilin nga pinili katawhan sa Dios ang mga taga-Israel bisan pa man sa ilang pagkamasupilon, bisan pa man sa ilang pag-disobey sa Ginoo. Yes, sa atong panahon karon, sa panahon sa grasya, sa dispensation of grace, ang Ginoo niya karon nagpamuhat sa mga hintel, ang iyang pagbil, ang iyang bili na karon sa mga Gentiles. O nalipay na mga igsoon, nga ang Ginoo na pahaligi ngadto sa mga hintel, nasamang ka na to. Pero ang kasulatan ng kanayon, inigsulod niya sa higpit na kadaghanon sa mga hintel na pagaluwason. Ang kaluwasan ibalik ngadto sa Israel. Kay sila ang piniling katawhan sa Ginoo. Kung ang pangalan niya ni Yahweh, mauna ang nag-signify na siya ang Diyos, na sa ilang nagpili, ang iyang pangalan nag-signify sa pakigsaan niya sa iyang katawhan, na dili hindi mag-usa, dili hindi mag-putol, dili hindi mag-wala, kung mawalpon ang Diyos ng Diyos sa ato. Now, does this apply to us in the New Testament? Well, in the New Testament, the way for us to have a covenant relationship with God is by receiving the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Amen. Katawan sa Israel, para nila ang ngalan ni Yahweh, magpahinumdum nila sa pakigsaan sa Diyos ngadto kanila. Ang pakigsaan nga dili yun maputol, ang pakigsaan nga dili yun mapaliwala, ang pakigsaan sa Diyos ngadto sa katawan sa Israel nga dili yun pwede ma-reveal nga isa lindot sa Diyos. Amen. Hugon sa man sa ato karon sa tugon, ang samang bakit ang samang kahintang na pakigsaan na himong epektibo sa bini sa ato sa bagong tugon sa nagidawat nato ang atong Ginoong Hesukristo diya sa bautismo, nagpabautismo ta sa iyang pangalan, unya kita misulod sa pakigrelasyon sa Ginoo, sa pakigsaan sa Dios. And this is the good part, when we enter into a covenant relationship with God, God will never fail His promise. God will always do His part of the bargain. Kita usahay dili nato ma-perform ang atong part of the bargain, but God being a covenant God who is a covenant faithful God, He will always do His part of the bargain. Inunya ako kapag pag-awalan, bisan sa katapusan sa kapalan. Kung sa isuon kong Kristohanon, ayaw ka handog, ayaw ka palanga, kung sama ng imong sitwasyon kay tangka kinabuhi, ang Diyos ng saan, iyan ang umaran, bisan sa katapusan sa kapalan. So the question is, do you have this relationship with God now? Napakaninig mo ang relasyon nandito sa Diyos ka. Now, I am not talking about knowledge that you get from a textbook or knowledge that you heard from religious teachers and preachers, because you can actually know about God, but not know Him personally. Posible din mong mailhan ng Diyos sa mga gitudlo, giwali, gibatbat, gisaysay sa mga taong nagisgot mahitungod sa Ginoo. Pwede mong mailhan ang Diyos sa mga pagkaagi, pero ang imong pagkahibalo sa Ginoo, kutob lang nini. Kutob lang nini. Mental knowledge. Kung hibaw mo, kung sa pagpinakanindot na pagpakailaw, pagpakasayod sa Diyos,
kanang mailhan mo siya personally. Kanang masinapit mo siya. The Bible says He is Yahweh Jireh. He is Yahweh Jireh. He is the God that will provide. Kung ang pinakalindot ka kasayuran ng dalang na iyong pabatunan, sa dali mong masinatihan na ang Diyos mo yun ang provider. Nakatampo siya. Nakahatag sa iyong pananahalan. Nakatampo siya sa isang kulang na mo. Because God is Yahweh Jireh. And the best part is this. You will have true wisdom and knowledge when you experience God personally. Kasi nga palawan na nalilun ka, pitin ka na doon. Pero kalit lang doon ay milagro na itabo. Kalit lang doon ay panalangin na itabo. Kalit lang doon ay ihimo ang kalangitan para sa inyo. You know what? You can actually ask God, Lord, let me experience you. Yes. Ginoo, pasinati ako ni pasinati ako ni Diyos. Yun na Biblia, you are our healer. Ginoo, pasinati ako ni mo. Pasinati ako sa imong milagro. Pasinati ako sa imong pagkamanalang. You are Yahweh Jireh. You are the God that will provide. Pasinati ako, Ginoo, sa imong pag-provide. You are Yahweh Nisi. You are our Father. Pasinati ako, Ginoo. Woo! You can actually sense God working in your life. Pwede rin mo masense sa imong kinabuhi ng Diyos nagpamuha kaya sa imong kinabuhi. Now, I'd like to pose this question to you now. Have you sensed His presence working in your life? Hindi mo bang nasense ang Ginoo na nagpamuha sa imong kinabuhi? Kung wala mo yun masense ka na ang Ginoo nagapamuha sa imong kinabuhi, something is not right. But if you sense God is working in your life, though you cannot see God, though you cannot see God personally, but you can sense His presence. May mga Kristohano naghatag testimonyo na sunog ng ilang mga silingan. Pero sa nila nag-ampo sila sa Ginoo, ilang yung na-feel, na-sense nila, Ginoo na mga. Kaysa nila padung na unta sa ilang kayo, lipandi at kayo. Mitipas ang kalayo, muwanapin ng ilang padan. Oh, you can sense God working in your life. When you know He's right behind you. Ngayon mo masabtan o may paluan na na siya o pandi mo. That He is right before you na na siya nagula sa imong dalador. And you will know that He is with you and that He is for you and that He is not against you. Thank you, Lord. O nagpasalamat ang Ginoo dili batok nato. Daghan kayo na nadaw, daghan kayo na pintuan sa baha, kanya atong sipahan, isulod din ang tubig, dako kay ang tubig. Apa nagpasalamat ang God is not against us. O di panalitan sa Diyos ang atong mga instrumento. Di panalitan sa Diyos ang atong mga gamit. Gatong gigamit sa iyo. Nag-uul ko ng atong organ. Di na yun magamit, no? Pinalubog sa baha. Bagyo kita, yan na atong organ. Kasama na kapapalalang ko. Ano may gagamit sa atong organ? Pila na nakatuwid. Putingog man ang organ o agad ito. So, ang bagay na gigamit nato para sa Ginoo. Nakalagin ako lang yung natin. Oh, because God is not against us. He is for us!
will be able to see God not just in the big details of your life, but you are even able to see Him even in the tiniest of details in your life. Na dili lang mo mapabatyagan ang kitaan kung may baluan ang Ginoo ng pamuhat, tubigas sa mga dagkong detalye pakitabo sa imong kinabuhi. Kapanbisan sa mga ginagumay detalye sa imong kinabuhi. Imong makita na ang Diyos na kapamuhat. Abi mo, wala na, abi mo kanak lang. Pero doon na ako'y ablihan ng Ginoo nga lagi ng puntahan sa iyang grasya o pamor diya sa imo. Kaya ano man, sa matagpahin sa imong kinabuhi, sa dinagko sa ginagmay, ang Ginoo nagapamuha sa matagdetalye sa imong kinabuhi.